Click nyo lang po. Tapos, ayan, ang hihingin lang po dito is yung pag-ibig number nyo. Ayan po, isa-isa rin natin. Ayan. Bali, mid number, tapos yung sunod yung last name, and then yung first name lang po, tapos and yung birthday. Yung birthday po dito, kailangan po meron po talagang slash. Kasi hindi na po tinatanggap pong dash or space, anything. Dash po, slash po dapat. Tapos yun, may code lang po siya na ilalagay. And then, ganun lang po kadali. Nakapag-enroll na po, i-continue na po yan, tapos lalabas na po yung MP2 account number natin. Tapos, sa payment naman po, pupunta po tayo sa branch para sa ating first payment para po ma-check kung meron po discrepancy or active po ang contribution natin as a member. Kung minsan po sa pagtatry po natin na mag-MP2 tapos na-experience po natin na ayaw po niya mag-proceed kahit anong gawin natin, ang dahilan po nito is baka po meron ng discrepancy yung details natin. Kailangan po natin pumunta sa pinakamalapit na branch ng Pag-ibig at magdala po tayo ng birth certificate, one valid ID, and then meron po tayong pipinaban na folder para po maayos po yung information natin kay Pag-ibig. Ayan po, naka-flash po siya sa screen kapag hindi tugma yung record natin kay Pag-ibig Fund tsaka doon sa ini-input natin. So, regardless po yan sa ang field, basta merong hindi natugma, hindi po siya mag-proceed. So, i-invite ka nila na magpunta dito sa ating Pag-ibig branches po. So, ayan. So, pag tayo po ay dumating dito sa ganitong page, ibig sabihin po meron na tayong existing MP2 account. So, pwede po kasi tayo magkaroon ng multiple account. So, sa multiple account po, wala naman po siyang limitation. So, pag kinontinue nyo po siya, ito po yung lalabas kapag first pa lang tayo nag-register kay MP2. So, yung mga fields po dito is decide monthly contribution. So, ang default po niyan is 500 dahil yan po yung minimum natin na limit. Then, preferred dividend payout po. So, na-elaborate po natin siya kanina. Kapag annual yung pinili natin, ibig sabihin required po natin i-withdraw yung ating mga dividends na ma-earn ng MP2. Kapag naman po kung 5-year end term, ibig sabihin po, lahat ng kikitain natin na dividends sa MP2 is one-time withdrawal lang po siya. So, isang beses lang po after 5 years yung initial payment natin. So, sa mode of payment po, meron tayo tatlong option. So, salary deduction. So, ina-offer po namin sa mga employer, HR officer, accounting officer po, pwede po tayo mag-salary deduction ng MP2 kung gusto po ng mga empleyado natin. Ang kailangan lang nilang i-provide is yung kanilang MP2 account number po. So, pangalawang option po is over the counter. So, ito po ay sa mga branches ni Pag-ibig Fund. And through any accredited Pag-ibig collecting partners. So, si GCash, Primaya, Bayad Centers, partner po siya ni Pag-ibig Fund po. So, para naman po sa source of fund, so, meron po siyang drop-down option. So, usually po kapag salary deduction, automatic employment income po siya. Then, pwede rin pong savings and deposit, property sale, share or other investment, loan, company sale, company profit, gift, maturity, and other. Bakit po hinihingi ni Pag-ibig Fund?
Requirement po ito para sa AMLA. So, anti-money laundering po. So, kung tayo ay mag-i-invest ng more than 100,000, regardless po kung ito ay cash or check, kailangan po natin mag-provide ng ating source of fund po. Kunwari po, meron tayong naibentang lupa, nagkaroon tayo ng commission. So, kailangan nyo po mag-provide ng commission na certificate or letter para po ma-invest natin yung 200,000. So, kapag po nilagyan natin yung employment details at sinabit po natin siya, automatic mag-generate po siya na account number ng FP2. So, automatic po yung generation niya. So, automatic po yung generation niya ng FP2 account number. Every time na magre-register tayo ng FP2 account number, iba-iba po yung account number niya. So, pwede po tayo every month mag-iba ng account number, okay lang yun. Or every month magdadagdag tayo sa isang account number, okay lang din po yun. So, ito po, hindi pa po siya magiging valid kay Pag-ibig Fund unless lagyan natin siya ng fund po. So, kailangan natin mag-initial payment. So, pwede po tayo magbayad sa online. 500 pesos po ang minimum ng MP2 natin. Pwede po mas mataas. So, tuwing kailan nagbabayad ng MP2? Ang MP2 po ay walang payment scheme. Kung gusto mo magbayad 500 everyday, walang problema po. So, basta po yung payment natin, hindi siya bababa ng 500 pesos. So, MP2 na. Para naman po dun sa ating virtual pag-ibig. Ayan. So, sige, sample natin yung account number. So, kapag magbabayad tayo, kunwari sabihin natin kay GCash, i-click lang natin si Pay Bills under ng government. And then, lalabas po doon si Pag-ibig po. So, ang ilalagay niyo pong account number ko, ang desired na babayaran natin ay MP2. So, ito po yun. And ang period covered po is kung anong month tayo nagbabayad. So, doon naman tayo sa example kay virtual pag. Ayan. So, ito po yung live website ni Pag-ibig Fund po. So, ito po yung kanina, yung na-discuss. So, ano po ba nagagawa natin kay virtual pag-ibig? So, pwede tayo mag-register ng empleyado natin. Kung yung empleyado natin ay newly hired, and then nag-apply siya sa atin, tinanggap natin siya, wala pa siyang pag-ibig number, pwede tayo yung mag-create. As long as dapat correct yung i-encode natin na information. Dahil kapag incorrect po, si member po ang makakaproblema. So, ang instances po niyan, sabihin natin si HR officer nag-encode ng empleyado. Tama yung pangalan, pagdating sa parents, ibang empleyado pala yung nalagay ng parents. So, si member hindi makaklaim kasi hindi totoo yung information niya doon sa registered employer. So, ang dapat po doon is ipapakorek niya, magdadala siya ng certificate ng employer, magdadala siya ng document, so medyo hassle po. So, kung tayo po yung mag-e-encode, make sure lang po na tama yung information natin. Isa rin po sa pwede gawin kay virtual is yung pagbabayad. So, dahil meron na tayong yan. Ano po ba yung pwede nating bayaran sa virtual pag-ibig? So, regular savings para sa mga voluntary members. MP2 savings po, dahil voluntary naman siya, pwede tayo magbayad sa website. Housing loan, kung meron tayong housing loan ID, pwede po tayo magbayad. Housing loan processing fee. Kung nag-a-apply pa lang po tayo at kailangan na natin magbayad ng processing fee, pwede po siya sa website. And multipurpose loan
amortization, and calamity loan amortization. Paano po yung means ng payment? So, si Virtual Pag-ibig, tinatanong niya po is MasterCard or Visa card. Kahit po ito ay debit or credit, ina-allow po siya ng website. So, yung kanina na-discuss po kung na pwede tayo mag-apply ng loan online. So, anong loan yung na-apply online? Una po is yung short-term loan. So, pag kinilik mo siya, lalabas yung information and instructions po. So, kapag dito tayo nag-a-apply, kailangan natin mag-fill out ng form and pipicturean natin yung mismong form po. So, clarification lang din, if ever na wala pang virtual pag-ibig for employers yung mga empleyado natin, pwede po sila mag-file dito yung mga employees natin ng loan po online para di na sila pipila sa branch po. So, yung sa front page po, ayan po yung page ng ating form, ng loan form. Sa back page po, pwede natin picturean yung ating payslip po para sa source of income. So, one valid ID po. So, si Pag-ibig po, hindi pa niya po tinatanggap si Team PhilHealth at QCID. So, meron po kasi itong memorandum na ginagawa para po ma-honor po si Team PhilHealth at QCID po. So, si Cash Card naman po, unang-unang tinatanggap ni Pag-ibig man dyan, yung Loyalty Card Plus natin. And then, kung may na-issue po si Pag-ibig sa inyo before, na land bank, na cash card po. So, yung land bank na cash card na ini-issue ni Pag-ibig po, hindi po siya pwedeng deposit card. So, si Pag-ibig lang po yung nakakapag-deposit doon. And nag-expire po siya, 3 years lang po upon issuance. So, isa rin po sa requirements nila online is yung selfie photo. So, dapat po, medyo formal naman po. So, meron po kasi mga nagsasend na topless, naka-towel. So, pwede po kasi siya grounds for disqualification. So, yeah. So, for housing loan naman po, i-fill out nyo po yung form. So, ito po ay para sa initial evaluation lang kung qualified po tayo sa housing loan. So, once po na na-upload natin yung requirements, tatawagan tayo or i-require po tayo mag-visit sa mismong branch para po sa formal interview po. Kasi para palaman kung ano po ba yung niloloan natin, kung residential at ba siya, condo unit, so house and car. So, may mga ganun pa din po siya. Pero dito po, once na na-invite na kayo sa branch, malaki na po yung posibilidad na qualify tayo ng housing. Then, pwede rin po tayong mag-check ng view loan status po. So, ano ba yung loan natin? Housing loan. Yun. Ayan. So, kung meron tayong in-apply na loan, pwede tayo mag-check dito kung ano yung status niya. Kung housing loan, NPL, and calamity ko. Then, yung kanina po, yung grounds for withdrawal, pwede rin tayo mag-apply online. Pero yung mga, maturity lang. So, regular savings maturity, 240 months. MP2 savings maturity, 5 years. Retirement po, kung nag-reach tayo ng 65 or 60 sa private. Optional withdrawal. So, yung MP2 natin, meron siyang optional withdrawal or pre-termination. Kung yung MP2 natin is hindi natin ma-reach na 5 years, pwede natin siyang i-pre-term. Ang catch lang po dito is 50% lang po ng total dividends yung mababayad sa atin. And pwede rin po tayo mag-check ng status ng ating file ng claims po kay Pag-ibig Fund. So, paano magawa po ng virtual pag-ibig? Create account. So, meron kasi dito mga ibang member, nag-create sila ng virtual pag-ibig, nilalagay nila be a member. So, madedecline sila kasi isang beses lang po tayo pwede mag-register ng pag-ibig number natin.
So, ito po ay process po pag-create ng virtual pag-ibig. So, meron po tayong tatlong option. Una po is yung ating loyalty card plus. Ayan. So, si loyalty card plus po, pag kinilig natin siya, yan. So, may instructions na agad na lalabas. So, next lang natin siya. Dapat din yung number natin sa loyalty card plus is active at makaka-receive ng message. Then, active email din po yung ilalagay natin na automatic makaka-receive po ng temporary password po. So, pag next nyo po siya, and then proceed. So, ito po yung susunod na page po. So, ang requirement po dito is pag-ibig number and then partner bank. So, tatlo po yung nandito. So, Union Bank, Asia United Bank, and Robinsons Bank po. So, as of today po, is wala na lang si Robinsons Bank. Medyo nagkaroon kasi ng glitch dun sa loyalty card nila. Kaya dalawa na lang po yung option yan. And then, meron po tayo i-require na last 4 digits nung ating cash card. So, makikita siya sa likod po ng ating loyalty card lang. So, pag in-input po natin siya dito, makakakita tayo ng OTP, and then automatic makakapag-create na tayo ng account. Kailangan lang natin i-provide yung ating email address po. So, once na nakapag-create po tayo ng virtual pag-ibig at activate natin siya, hindi na po natin siya mababago. Kung ano po yung nilagay niya na email address from the very start, yun na po yung i-access natin every time naman lalagyan tayo kay virtual pag-ibig. Paano pag nalimutan yung password? Kapag nalimutan po yung password at nalimutan yung email, wala pa po tayong means para ma-retrieve siya. So, magkakaroon po siya ng idle time, and then saka lang po magre-reset yung ating account po. So, wala po na binigyan na specific time frame sa pag-ibig para po doon sa pagre-reset ng password. Para naman po doon sa mga walang loyalty card, yan, ito yung requirements. Dapat alam yung pag-ibig number, active yung mobile number, active yung email address, at isa pang valid ID. So, nagbigay po sila ng list ng mga ID na tinatanggap ko ni pag-ibig po. And then, kailangan din po dito ng selfie photo na hawak yung ating mga valid IDs po. Once na nakompleto na po natin lahat sila, click lang po tayo sa proceed, and then, lagay lang po natin yung information. So, marami po kasi na-decline dito. Automatic kasi ito po, ma'am and sir, ina-activate siya ng branch po. So, kapag nag-encode tayo dito na maling mother's maiden name, yung susunod kasi na page dito is merong mother's maiden name. So, ang nilalagay nila early name ng mother, automatic decline siya. So, dapat maiden name po.